Welcome to Bethel Online Education Hub. Learn anytime, anywhere. Don't forget to like, comment, share, and subscribe for more. Let's learn together, the Bethel way. So a pleasant day, my dear students. So welcome to your physical education and health one. So for today, we will tackle the lesson 6, the personal safety protocols. So here's our lesson 6. So before we proceed to our new lessons, we have objectives. So at the end of the session, each learner will be able to identify different conditions associated with workout, enumerate preventive measures to avoid negative conditions during moderate to vigorous physical activity participation, and appreciate the importance of observing personal safety protocol. So here's our objective that we need to accomplish for today's lesson. So now let's proceed to the first one. So the personal safety protocol. So doing physical activity may sometimes cause injury or illness. In the case, you need to know and observe personal safety protocols. The following are some conditions associated with physical activity, participation, or workout. So pag sinabi natin personal safety protocols, ito ay tumutukoy sa mga alintuntunin o hakbang na ginagawa ng isang tao upang mapanatili ang kanyang kaligtasan at maiwasan ang aksidente, pinsala o panganib sa pag-e-ehersisyo. So, at bukod doon, si personal safety protocols, ito ay ang mga hakbang ng pag-iingat bago o habang at pagkatapos ng pag-eehersisyo o anumang physical na aktibidad upang maiwasan ang aksidente, injury o labis na pagkapagod. So, mga halimbawa nito, mag-warm up or at cool down. So, bago gumawa ng stretching at light exercise bago magsimula at matapos ang aktibidad. So, number 2, magsuot ng tamang kasuotan at sapatos. So, dapat komportable at angkop ang iyong damit. So, uminom ng sapat na tubig para maiwasan ang hydration natin. Dehydration, lalo na kung mainit ang panahon o matindi ang ehersisyo. So, number 4, alamin ang sariling limitasyon. So, huwag pilitin ang katawan kung pagod na o masakit ang kalamyan. So, gamitin ng RPE, rate of perceived exertion para bantayan ang iyong effort. So, gumamit ng tamang technique o postura. Halimbawa, tamang posisyon sa pagbubuhat o tamang paraan ng pagtakbo. So, number 6, magsagawa sa ligtas na lugar. So, siguraduhin na malinis, sapat ang espasyo at walang sagabal o mapanganib na bagay sa paligid. Higit sa lahat, magpahinga ng sapat. Bigyan ng oras ang katawan para makarecover pagkatapos ng aktibidad. So, mahalaga ito para makaiwas sa injury at sakit at parang pinapabuti ang performance sa ehersisyo at higit sa lahat nagbibigay ng kumpiyansa na ligtas habang gumagawa ng physical activity. So, sa madaling salita, ang personal safety protocol sa physical activity ay mga paalala para maging ligtas, iwas injury at mas epektibo ang ating pag-ehersisyo. So, yun po sa personal safety protocols. So now, let's proceed to the next one. So, dehydration is a disorder in which fluid depletion happens in blood. Intake and urine exercise. You'll need to drink water to absorb or replenish it. Note a person should drink 8 to 10 glasses of water a day to prevent dehydration or 150 to 250 ml of water every 15 minutes to reduce the lack of fluid while sweating. So pag sinabi natin dehydration, ito ay ang kondisyon kung saan ang katawan ay nauubusan o kulang sa sapat na tubig at liquid din na kailangan natin para gumana ng maayos ang ating pangangatawan. So, ang mga sanhi nito ay matinding pagpapawis, lalo na kapag nag-ehersisyo o mainit ang panahon. So, hindi sapat ang pag-inom ng tubig, pagsusuka, pagtatai, at higit sa lahat, sakit or lagnat. So, ang mga sintomas ng dehydration, pagkauhaw o tuyong bibig, sobrang pagpapawis sa kabaliktaran, halos walang pawis. Pangatlo, paghihina at pagkahilo. Pangapat, maitim o kakaunti ang ihi.
Pang-5, panunuyo ng balat at labi. At higit sa pang-6, ang lastly, mabilis ang tibok ng puso. So, ang mga epekto nito kung hindi maagapan, pagbagsak ng energy at focus, heart exhaustion o heat stroke. So, delikado sa kalusugan at maaaring magdulot ng kamatayan kung malala na. So, paano ba ito maiwasan? So, uminom ng sapat na tubig araw-araw, 8 hanggang 10 baso o higit pa kung aktibo. Uminom bago o habang at pagkatapos ng ehersisyo. Iwasan ang sobrang matatamis at alcoholic drinks na mas nakakatuyo ng katawan. At lastly, kumain ng prutas at kulay na mataas sa tubig gaya ng pakwan at pipino at dalandan. Sa madaling salita, ang dehydration ay kakulangan ng tubig sa katawan na nagdudulot ng paghihina at panganib sa ating kalusugan. Ngunit ito ay may iwasan sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng sapat na tubig at tamang pag-aalaga sa sarili. So yun po si dehydration. So now let's proceed to the second one, overexertion. So to grow, the body needs rest, so don't overtrain. Overdoing or prolonged physical exercise, so delay muscles recovery. So ang overexertion ay tumutuon sa labis na paggamit ng lakas ng ating katawan, lampas sa kaya nito. So nagdudulot ito ng sobrang pagod, pananakit ng kalamnan, o minsan ay nauuwi sa injury. So, ang sanhi nito ay sobra o biglang physical na aktibidad, pagbubuhat ng mabigat, kawalan ng warm-up at cool-down, pagpilit sa sarili, at higit sa lahat kakulangan sa hydration at nutrition. So, ang mga sintomas nito, bigla o matinding pananakit ng kalamnan at kasukasuhan, sobrang pagod at paghihina, pagkahilo o pagsusuka, hirap sa paghinga, pagbilis ng tibok ng puso at higit sa lahat posibleng strain o iba pang injury. So, paano maiwasan ang overexertion? So, mag-warm up at cool down bago ang aktibidad, alamin at respetuhin ang sariling limitasyon, magpahinga ng sapat, uminom ng tubig, at gamitin ang tamang posture at technique. So, dagdagan ang intensity ng kaunti-unti. So, mahalaga, ang kahalagahan nito ay para maiwasan ang pag-iwas sa overexertion ay nakatulong upang maging ligtas, iwas injury, at mas maging epektibo ang pag-ehersisyo sa paggawa ng anumang physical na aktibidad. So, na madaling salita, ang overexertion ay sobrang paggamit ng lakas ng katawan na nagdudulot ng labis na pagod o pinsala. So, may iwasan ito sa pamamagitan ng tamang paghahanda, pahinga, at pakikinig sa kakayahan ng sarili nating katawan. So, yun po si overexertion. So, now let's proceed to the next one. So, an adult need to have 5 hours of moderate exercise per week and 2 to 5 hours of intense activity. So, overexercising may lead to the following diseases that may cause sudden death: heart damage, heart rhythm disorder, and enlarged arteries. Some of the female athletes may suffer from loss of menstruation, osteoporosis, and eating disorder, while for male, if this is libido, some can have upper respiratory tract disorder, some suffer from the immune system, and others can suffer from tendonitis and stress injuries that may lead to repeated trauma. So, yan po yung mga nakukuha nilang mga causes, mga sakit na pwedeng makuha during these activities. So, now let's proceed to the hypothermia, a medical emergency occurs when your body loses heat faster than it can generate heat, causing a dangerously low body temperature that drops below 95 Fahrenheit or 35 degrees Celsius. So there are things that will help you avoid hyperthermia. If you know early symptoms of hypothermia, these are: should not work out in a cold climate, steer in warm clothing layers, shape your body to help your heart warm up, eat rich in carbohydrate foods. Overexertion makes you sweaty, always have your towel, or immediate drying of your sweat. So, pag nating hypothermia, ito ay nangyayari kapag masyadong bumababa ang ating
temperatura sa katawan. So, mas mababa sa 25 degrees Celsius, ito ay delikado dahil hindi na gumagana ng maayos ang mga organo kapag malamig na ang ating katawan. So, bakit nangyayari ito? Kung matagal kang nasa malamig na lugar, o halimbawa nito bundok o malamig na silid, malaya kung nabababad ka sa malamig na tubig, at sa tutulong sa damit o protection laban sa damit, kung mahina ang katawan, and mga palatandaan nito is malakas ang panginginig, pamumula at panunuyo ng balat, hirap mag-isip o parang lutang, antukin o inaantok, nabagal ang paghinga ng tibok ng pulso at higit sa nawawalan ng malay. So, anong dapat gawin? So, dalhin agad ang tao sa mainit na lugar. Alisin ang basang damit, palitan ng sayo at mainit. Takpan ng thermometer jacket lalo na ulo at leeg. So, kung gising, bigyan ng mainit na inumin, huwag alak. So, dalhin agad sa ospital kung hindi na gumagaling o nawalan na ng malay. So, sa madaling sabi, ang hypothermia ay sobrang lamig ng katawan na pwedeng ikamatay kung hindi agad na agapan. So, may iwasan ito sa pamamagitan ng tamang protection sa malamig na lugar at tamang damit. So, yun po si hypothermia. So now, let's proceed to the hyperthermia. So sometimes referred to as heat disease. It features a high body temperature. Some short facts are as follows about hyperthermia. So body temperature in excess of 100 to 40 degree Fahrenheit or 40 degrees Celsius. So, one third level of hyperthermia is heating exhaustion, and in dry, humid environments, long exposure can increase the risk of this condition. So, pag sinabi natin hyperthermia, ito ay isang kondisyon kung saan ang temperatura ng ating katawan ay umaangat ng sobra. So, karaniwang higit sa 40 degree Celsius dahil hindi na kaya kontrolin ng katawan ng init. Kabaliktaran nito ng hypothermia, sobrang lamig. So, delikado ito dahil maaaring maapektuhan ng utak, puso, at iba pang organ mo. So, ang mga sanhi nito is matinding init ng panahon, sobrang physical na aktibidad, mabigat na damit, dehydration, at higit sa lahat kakulangan sa pamilya. So, ang mga sintomas nito, sobrang pagpapawis, o minsan walang pawis, panghihina, hilo, at pagsusuka, pamumula ng balak at sobrang init ng katawan. So, mabilis ang pilak ng puso at hirap sa paghinga, pagkalito, pangingisay, o pagkawalan ng malay. So, ano ang mga uri ng hyperthermia? So, heat exhaustion, heat stroke. So, ang heat exhaustion, sobrang pagod, pawis at panginginig. Ang heat stroke naman, pinakamalubha, tumitigil ang pagpapawis at biglang tumataas ang temperatura ng ating katawan. Ito ay emergency at nakakamatay kung hindi agad naagapan. So, pangunang lunas nito is dalhin agad sa malalim o malamig na lugar, paluwagin ang damit, painumin ng tubig, bigyan ng electric fan o pamaypay. So, kung nawalan na ng malay o hindi gumagang, dalhin agad sa hospital. So, paano ito maiiwasan? Uminom ng sapat na tubig. Iwasan ng sobrang pagkabilad sa araw, lalo na't tanghali. Gumamit ng sombrero, payon o damit na presko. So, magpahinga kapag nakakaramdam ng sobrang init o pangit. So, sa madaling salita, ang hyperthermia ay sobrang init ng ating katawan na maaaring umantong sa heat exhaustion o heat stroke. Ito ay delikado pero may iwasan sa pamamagitan ng hydration, tamang pananamit at pag-ingat sa init ng kapaligiran. So, yun po sa hyperthermia. So, here's our further guidelines for the treatment of mild to moderate hyperthermia includes. So, sip fresh water on an electrolyte drink, loosen or remove excess clothes, lay down and try to relax. Taking a cool shower or bath, place cool with wet tissue on your forehead, execute the wrist 60 seconds under cold water, and placing or compressing ice pop. So, yan po yung mga guidelines para maiwasan ang ating hyperthermia. So now let's proceed to your activity 6, so observing personal safety protocols. So instruction, choose only one among the tasks which you can perform. Activity 5, reflection for this activity is located in the learner activity sheet. So note, before having a moderate to vigorous physical activities, always follow the proper safety protocols. E, try to choose a music that you can use
to perform a 60 minutes dance exercise including warming up and cooling down. Make sure that you are doing this outdoors under the heat of the sun. So B, if in case you do not have equipment like DVD player, speaker, or SoundSlink that you can use in activity 5, you can perform the following athletic exercise shown below as an alternative. So do this in outdoor. So example, 5 minutes jogging, 3 minutes step ups, 10 push-ups, and 10 curls up, and 10 minutes skipping rope. So here's your activity. So bibidyoan niyo sarili niyo, then ipopost niyo siya sa Facebook and itatag niyo ako. So yan yung inyong activity 6. So, and that's our lessons for today for your first semester. So I hope you learn a lot in this lesson and in this physical education and health one first semester. So if you have any question, clarification about this lesson, don't hesitate to message me. Okay, so thank you and goodbye. Thank you and goodbye.